mainit na balita habang kasagsagan nitong rally na ito, ito daw Zaldico. According sa anak ng presidente, siya daw ang nagbigay ng statement na sibak na bilang chairman ng Committee on Appropriations. So, Banat Bay. Ang tanong kasi dito, simpleng-simple lang. So, kung sinasabi ni Sandro Marcos, according sa isang news, na sinibak ka, bakit ka sinibak? Yun ang tanong doon. Maraming dahilan yan. Maaring hindi happy sa iyong pamamahala dyan bilang chair ng appropriation. O baka naman yung isang kwentong nadinig ko. Ano yun? Nagkaroon daw ng takbuhang naganap. Meron daw hindi na-satisfy. Meron. O ibig sabihin, nagkaroon daw ng hanky-panky pagdating dyan. Di umano. Di umano. Yan ang tinatanong natin. Kasi ngayon, sinasabi niya, hindi naman daw siya nag-resign, hindi daw siya sinibak, kung hindi nag-resign siya. So, sinasabi mo ba sinungaling ang anak ni Marcos? So, sino ang sinungaling sa inyo? Ikaw o si Sandro? Di ba? Alamin natin niya kung sino ba kasi. Ngayon, alam mo, sa totoo lang, malaking news ito. Dahil maaari din sinasabi ng mga kasama natin doon sa kanina doon sa rallies, sinasabi baka sacrificial lamb ka lang. Nako po. Dahil natakot sila, napraning sila sa ginawa ng INC, so kailangan may gawin silang kakaiba na somehow i-response. At ikaw yung isinakripisyo. Kung ibig sabihin, kung ikaw yung sinakripisyo, ibig sabihin, talagang ikaw ang pinakawalang kwenta. Sa bagay, talaga naman wala kang kwenta, wala ka namang nagawa dyan sa kamera, wala ka naman talaga masasabing ambag dyan. Kung hindi yung ikaw ay sumali dyan sa mga quadcom na yan at binabantayan mo yung mga kasamahan mo na kung sino ba dito ang mabibigyan ng magandang proyekto. Nako. Ganun ba? Hindi kasi yan ang siniwalat, Banat Bay, ni Congressman Arnie Teves dati. Tanda mo, di ba? Ano sabi niya? Sabi ni Congressman Arnie Teves na napakalakas daw niyan dyan. Dalawa daw sila na bagman yan. Sino nagsabi niyan? Si Congressman Arnie Teves noon. Yan yung mga unang niya Nung siya ay ginigipit ng ginigipit, siya yung unang nagsabi na patungkol sa yung nagbibigayan dyan ng milyon-milyon. Naku po! Naka-paper bag. Sino nagsabi? Si Congressman dating Congressman Arnie Teves. Talagang kilala daw niya yan. At sinasabi nga daw na sobrang makapangyarihan daw talaga nito ni Zaldico dyan sa Kongreso. Oo. Actually, marami pa akong balita dyan. Pero hindi ko na lang ibabalita. Siyempre, nasa husgado na yung kaso namin. Pero Coach Oli, gusto ko lang reaksyonan mo to kasi sabi ng mainstream media, alam naman natin, SMNI, dyan lang talagang patas ang pagbabalita. According to yung mga SWS survey, 41% ng mga Pilipino ang pumapayag or gusto na ma-impeach or sinusuportan yung impeachment ni VP Sara. Sa mga nakita natin kanina, mukhang talagang fake news itong mga kumakalat ng mga surveys na ito, Coach Oli. Ako naniniwala fake news talaga yung mga survey na yan. Kasi kita naman natin na sa sobrang dami, ayaw talaga sa impeachment. Pero ako medyo kukontra ako konti sa inyo dyan. Alam nyo naman, kontra ako konti sa Banateros. Dahil ako gusto kong ituloy ang impeachment na yan. Hindi dahil ayaw ko si VP Sara, dahil gusto ko silang pagtawanan. Hanggang ngayon, pinagtatawanan ko pa rin. Asa na yung impeachment nyo? Hindi nyo kayang palabasin. Sinasabing palusot ng mga trolls? Kasi mayroon pa rin pang-4 na complaint. Pag hindi natuloy yung impeachment, sasabihin nyo may pang-5, pang-6, pang-7. Ang sabihin ninyo, NPA na lang ang may gusto dyan sa impeachment ni VP Sara. Wala talaga Kaya ako, pasensya na po, pero gusto ko ituloy nila. Dahil mapakita natin sa taong bayan, mahina sila. Mag-e-election, tandaan nyo. Lahat dumidistansya dyan sa impeachment na yan. Dahil ayaw nila mapasama sa publiko. Dahil alam nila yung puwersa ng taong bayan nasa panig ng mga Duterte. Kaya ako, okay lang sa akin yung impeachment. But then again, nandun tayo kanina sa rally, ayaw natin yung impeachment.
At on the other hand, parang maganda na rin na magkapahiyaan. This is more or less Oo. 2 million here in Metro Manila. Tapos nationwide, ginanap yan, million-million din yung mga Madami. umattend dyan, Coach Oli. So mukhang ako talaga, yung mga survey na mga ganyan, hindi talaga justifiable. Alam mo ako, hindi ako naniniwala dito sa kay Saldico. Unang-una, ito yung politiko, si Saldico, na hindi bibitaw sa kapangyarihan. Nakita naman natin yan kung paano niya talaga pinagtanggol o parang sumipsip kay Mr. Speaker Romualdez na ito pala yung muntik na magpari pala ito no? Oo. Kung matatandaan nyo. At gusto pa maging santo. Oo. Kung matatandaan nyo, a few days ago, like last week ata, may interview ito na muntik na daw siya magpari sa China at kung gusto pa ata maging santo. At maliban doon, yung mga kasinungalingan na pinagsasabi niya na sinabihan daw siya ni Joker Arroyo na itong si Martin Romualdez daw ay nararapat lang na maging presidente. Or magiging magaling na presidente. Paano ko nasabi yun Ngayon nga, speaker pa lang, hindi magampanan na maayos ang kanyang trabaho. Tapos pagiging presidente. Kaya ka siguro sinibak dahil sinungaling ka. At hindi totoo yung mga pinagsasabi mo. Nambobola ka lang, halatang-halata yung mga sinasabi mo, sir. Magkababayan tayo, pero ako hindi ako naniniwala sa mga bitaw mo. Oo. Unang-una, dito, pinag-initan mo yung kasama ko dito nang wala man lang hindi mo binigyan ng pagkakataon makapagpaliwanag at unang-una, wala namang Paano ba naging congressman yan? hindi ko nga alam Ano ba Ano ba party siya? list Representative? Oo. Anong party list niyan? Ako, Bicol. Sabi nila. Ako Bicol? Oo. Ako, Bicol. Yan yung minamatay na representative Uy, Ano? magaling daw yun, ha? Oo, si Bato Cabe. Bakit namatay? Bakit namatay? Ba't ba namatay yun? Pinatay yun. Pinatay. Binaril yun. Oo. Naku po. Binaril, was shot dead. Delikado yan, ha? Tapos, sinong... Bigla. Sino pumatay? Sino? Actually, may nasa husgado na yan, nakakulong ata yung... Sino mastermind nun? Di natin malaman, baka sila lang. Sandali, kailan ba siya... Naku, pinatay pala siya nung 2010. Ano party list? Ako Bicol? Tandaan Oo. nyo na Ako ha? Bicol Tandaan party nyo list. yung Ako party list Bicol, na yan. pinatay siya nung 2010. Maganda representation. Sino kayang pumalit sa kanya nung time na yun? Alam mo na kung sino. Ay mo, anong Tatanong motive lang. daw? Anong motive? Hindi ko alam Hindi natin alam, baka I-google nyo kaya. Hanapin nyo sa Google. Hindi natin alam kung anong motibo. Pero Oo. maganda daw, according to yung mga nakakilala natin sa Bicol, maganda daw ang patakbo nito at ang representasyon nito sa mga taga Bicol. Bato Cabe. Oo, yung pinatay. Oo, yung Bato pinatay. Cabe. Eh, yung pumalit. Ewan ko. medyo- Kung maganda ang representation niya sa resort niya, tsaka kung ano pa. Hindi ba? So, hindi natin alam. Pero maganda yan, ha? Maganda yung binuksan mong ano na yan, kwentuhan na yan, banat ba yan? Hindi, wala naman ako sinasabi. Oh, nagtatanong lang. Kasi, oo. Nakakapagtaka lang. Oo. Bakit? Naku naman. Pero alam mo, Wasdada, meron lang akong konti maiksing Sige. komentaryo. Alam mo itong pagtanggal o pag-resign, hindi natin alam kung sinong nagsasabi ng totoo dito kay Sandra or dito kay Saldico. Hoy, Kasi, alam mo, ang kadahilanan talaga nito, ito'y pinalalabas. Ako nakikita ko kung yan ang opinion nyo, ako opinion ko, medyo mahina si Sandra. Kasi kung talagang malakas yan, sabi nga, ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas, sabi ni BP Sara, ay si Martin at ito si Saldi. Oo. Pero So nabuwag yung Ibig sabihin- riding in tandem nila. Paano na yan? mahina. Mahina si Sandra. Or, Kasi, pwede. kasi kung ikaw ang anak, tapos ang nakakaepal ay si Martin at saka si Saldi, talagang lumalabas ang kahinaan ng anak. Mahina, baka weak. It runs Baka in weak. the blood, ika nga. Mahinang klase. Kasi, tingnan mo, bakit? I-compare na lang natin PRRD, BP Sara, parehas strong. At ang talagang gusto ng taong bayan, si BP Sara, kaya nga mahal na mahal ng Pilipino, si BP Sara, kaya naman nanginginig yung iba. At kaya nga ngayon pinipilit pinapa-impeach, pero kita nyo, nakatayo at mataas pa rin si BP Sara. Etong pagsulpot nila Tamba at ni Saldi, nila Martin, ito ay isang senyales na weak yung anak niya na si Sandro. Kasi dapat yun, ikaw ang dapat ikaw ang nagmamanupula niyan, hindi yung dalawa.
Testingin natin yung mic ni Jay Guevara. Jay Guevara. Pero may dudugtong ako doon sa sinabi ni ano, Yun na, ni narinig ka Coach na Oli. namin. Narinig ka na namin pero magpapatalastas po mo. Ay, hindi pala. Sorry. Sige, diretso. May dudugtong ako doon sa sinabi ni Coach Oli Si Baldo. na weak yung anak. Weak nga yung tatay, ano pa ba asahan mo sa anak? Sa bagay. Di ba? So, ganun naman na yun eh. Kung talunan yung ama, ganun din yung anak niyan. Wala na tayong ibang usapan yan. Yung about naman dyan kay Saldi ko, kung umalis ba yan or kung ano ba yung nangyari dyan. Alam nyo, noon, sinabi ko na yan sa vlog ko, na yung mga congressman, puppet lang ng administrasyon yan. Kasi kadalasan, ayun yung ayun yung kapalit sa mga nakukuha nila na kung ano man yung natatanggap nila na pumapabor sa kanila is yung pagiging puppet nila. Maaari, katulad niyan, alam na ng Pilipino na kung sino yung humahawak ng pondo ng Pilipinas. Di ba, nasira na pangalan ni Saldico. So ngayon, nakatatak na sa isip ng mga Pilipino yun. Pwede nang kunin ulit ni Sandro yun kung sakali. Yung posisyon niya na yun. Para siya na kasi alam na ng Pilipino na si Saldico ang humawak. Yung iba naman, hindi naman updated dyan sa mga ganyang bali-balita. Pero ako, mai-sure ko dyan sa mga congressman na yan, lahat yan isang puppet lang ng administrasyon na kapag oras na ng gipitan, yan ang mga isasalang nila. Yan ang mga makakawawa dyan. Walang eko, Jay Guevara, pinanood mo si Senator Trillanes, dating Senador Trillanes. Kasi yan ang sinasabi ni dating Senador Trillanes. Hindi ko pinapanood. Hindi mo napanood. Pero kung hindi mo napanood... Ay, stand corrected pala. 2018 pala namatay. 2018. Bago lang. Bago lang yan. Parang pagka, yung 2019 yung susunod na eleksyon eh. Oo. Di ba? Nako. Tsaka correction na, hindi ko pinapanood si Trillanes, baliw yun eh. Pero ito, sinabi niya noong nakaraan, mga partner, na yung impeachment na yan, sabi nila, ay kontrolado ng presidente yan. Yes. Sabi niya. Kasi, itong kung matatandaan daw, ng panahon ni Era, panahon ni Corona, biglang-bigla na lang na naipasa yung impeachment, nadala kagad sa plenaryo yung impeachment. Kasi nga, meron daw utos ng presidente. So ngayon, sabi niya, sigurado daw siya. Kaya dito natin malalaman kung ito si BBM, sinungaling. Alam naman natin may pagkasinungaling. Pero hindi consistent. Sabihin na lang natin na gano'n. Pero dito natin malalaman kung siya ay talagang totoo sa sinasabi niya na hindi siya pabor sa impeachment ni VP Sara. Kasi according to Trillanes, sure ball na daw yan basta yung utos manggagaling sa Malacanang. Yun ang sinasabi niya. Kaya nga sabi ko, konektado, Jay Guevara, yung sinasabi mo, na ngayon itong ginawa ng Iglesia ni Cristo ay para sa akin ay talagang show of force ito. Na kapag kayo ay hindi kayo naging totoo sa mga sinasabi ninyo at ginulo ninyo ang bayang Pilipinas, ganito kami karami. Imagine ninyo kung itong ganito karami, diyan sa Malacanang kami pupunta at diyan kami magsisigaw ng mga kabulastugan ninyo. Sobrang delikado.